Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, kumusta naman kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ako. Okay, so tignan natin guys, ano ba yung topic natin? Ang topic natin guys is, ano ba yung possible na ganap sa inyo sa taong 2026? Okay. So, Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ganap po kay Gemini. Sa taong 2026 naman na tayo guys sa inyong kaperahan. Wow, Empress. Okay, so si Empress guys is abundance, no? So I think maraming papasok na pera. May mga investment pero may mga maninira din. Ayan kasi yung bottom of the deck mo, no? Kumbaga may mga delay or possible na maraming sisira or maraming maiinggit sa inyo. So expect nyo na yan guys. Marami ka kasi guys na impluwensyahan. So ingat-ingat din guys sa sa pag-i-invest. May nakikita ko rito na problema talaga. Okay? May matatapos eh. So kung sakaling marating mo na yung stability, lagi mong iisipin Gemini na maging humble. Okay? May nakikita kasi ako ditong frustration sa inyo. Possible na hindi mo magustuhan kung ano man tong frustration na mararamdaman mo. Okay? Tingnan natin. Additional message pagdating sa kaperahan po ni Gemini. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Meron tayong Page of Wands. So guys, si Page of Wands is someone na parang marami kang nai-inspire na mga tao. Kaya nga maraming naiinggit. I think itong mga possible na sumira sa inyo is baka mga client nyo lang din or customer nyo na parang na-inspire mo din. Okay? Na parang nung una, ang intention is maging friend or maging close lang sa inyo, ma-inspire kung ano yung ginagawa mo hanggang sa parang naging competitive na sa inyo tong taong to. Gusto ka nang kakompetensyahin na tong taong to. Okay? Ganun yung nakikita ko dyan. Page of Wands. Mag-iingat ka. Okay? Kasi growth to. Ngayon, kung mapifeel mo na parang ang daming delay pagdating sa pera, bakit parang hindi ganun ka-success ang buhay, bakit parang walang nangyayari, hindi nag-i-improve, nakikita ko guys, kasi may mga delay. Page of Wands to eh. Possible sa taong 2026, doon magsisimula yung growth mo. Marami ka na mapupundar, may mga mabibili ka na mga property. Kahit hindi ka mag-ipon dito kung sa papasok ang pera mo eh. Ang nakikita ko lang maging problema talaga dito guys is baka ma-mismanage or magkaroon ng mga cancellation or mga delay or ayan, ending, may mga maninira. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan magkaroon kayo ng trust issue. Trust issue. Lalo na pagdating guys sa pagmamanage ng pera, yes. Normal guys yung gano'n, no? Magduda muna bago maniwala or magtiwala. Tignan pa natin. Gemini. Okay, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong Ace of Pentacles. Maganda guys yung Ace of Pentacles sa wealth to. Okay, may bago. May bagong paparating na opportunity sa inyo. Yun nga lang guys, medyo magiging inosente ka dito sa bagay na to kasi hindi mo alam kung paano siya i-handle. Okay, so ibig sabihin may bagong opportunity. Pwede merong mag-offer sa inyo ng opportunity and baka ikaw yung ipag-manage nito. Yun nga lang guys, masyado kang inosente dito sa bagay na to. So hindi mo pa siya guys masyado magiging gamay. Merong magbubukas ng pinto rito eh. Yun nga lang guys, maganda rin guys yung magiging resulta nito. Pwede mo namang aralin, lalo na mga Gemini, matatalino yan. Okay, bihira sa Gemini ang bobo guys. Sa totoo lang, pansin nyo ba? Baka may kilala kayong Gemini na,
karaniwan yan or kokonti lang yung ganon. Kasi karaniwan sa lahat ng zodiac sign, Gemini, mga air sign yung matatalino. Totohanan lang guys, no? Mga air sign. So, ayan. Nakikita ko naman dito guys na baka ma-manage mo to. Marunong kayong mag-adjust Gemini. Okay, ang ganda nito. Big opportunity. So, nakikita ko dyan. Check pa natin. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Pagdating sa pera mo, ayan no, Ten of Wands. Parang ang daming sasabotahe talaga sa inyo, guys. Burden to eh. Sabihin, once na makuha mo yung success, baka magkaroon ka ng frustration or burden dun sa bagay na yun. Like, parang you want something more. Okay, yung burden, I think, pwede magsimula sa sarili mo na parang baka manawa ka kaagad, maumay ka kaagad dito sa sinisimulan mo. Parang gusto mo na ng bago. Meron ka nang gustong simulan, kaya may mga opportunity papasok dito. Kaya yun nga sabi ko guys, is inosente ka pa sa bagay na to. Hindi mo pa alam kung paano to i-manage. Okay, so pwede daw kayo magsimula ng business sa taong 2026. Then aralin nyo guys, aralin nyo, normal naman yun, lahat naman ng bagay guys is pinag-aaralan. And alamin mo kung saan ka applicable. Syempre, yung business na papasukin mo, dapat yung kaya mo and yung passionate ka dun sa bagay na yon. Huwag yung parang papasok ka sa business na hindi mo alam kung paano i-manage. Diba? So, yan, okay, may burden dito kasi kung meron ka lang nasimulan, parang may, parang may frustration. Tingnan pa natin. Additional message. Pagdating sa pera, yan o. Okay, so pagod na maging alipin ng salapi ang mga Gemini. So mataas talaga ang chance guys na hindi ganun ka-perfect yung flow ng pera mo sa taong 2026 pero kaya mo siyang i-manage, no? Ang nakikita ko lang pwedeng maging frustration dito, pwedeng manawa, maumay ka dun sa ginagawa mo, magkakaroon ng burden eh. And meron ka nga aralin pero hindi mo naman gamay to. Then baka dun magsimula yung pagguho nung sinisimulan mo. Pag hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, dapat alam mo yan, okay? So titignan naman natin guys pagdating sa love life mo. Ito yung overall energy pagdating sa career mo, okay? Okay, so pagdating sa love life ni Gemini sa taong 2026. Love life ni Gemini sa taong 2026. Medyo sigurista ang energy ng mga Gemini pagdating sa love life nila. And nandun sa point na may pangarap ka na i-secure yung pamilya mo, may pangarap ka na i-secure yung sarili mo. Okay, so Queen of Pentacles, provider to eh. Siguro nakakapag-isip na yung iba sa inyo na hindi sapat na nagpo-provide lang. Kaya parang gusto mo ng expansion or baka ito na yung kailangan mong gawin, yung magkaroon ka na ng expand sa buhay kasi may bundok doon, kumbaga challenge yung ibig sabihin. Okay, so parang nakikita ko sa mga Gemini ngayong 2026, parang mas magiging kapaki-pakinabang ko ano man yung mga sisimulan mo, plano mo pagdating sa pamilya mo, and mas lalo ka ma-appreciate ng family mo, no? And kung may partner ka. Okay, good provider to eh. Tignan natin guys. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong King of Pentacles. Wow, same kayo ng person mo. Same kayo na parehas good provider. And pag pinagsama talaga yung source of income nyo guys, ang ganda nung pasok ng pera. Okay, so magaling sa business to, itong person na to. I think meron kayo sisimulan or baka ito na yung nararapat or ito na yung tamang panahon sa taong 2026. Parang swerte kasi sa business ang mga Gemini, lalo na at kung may mga asawa kayo. Parang kung hindi kayo nagkakaintindihan, I think sa business magkakasundo kayo. Kailangan lang manghihingi kayo ng opinion sa bawat isa. Suportahan nyo lang din guys ang bawat isa, okay? Tingnan natin guys, meron tayong the moon, ayan, and let go na rin yung mga past issue, na mga bagay na hindi nag-work sa past. Nangyari na yun eh, so ang kailangan nyo na lang guys tignan is kung paano siya bumabawi, okay?
Kailangan nyo na lang guys i-appreciate kung ano yung ginagawa niya ngayon sa kasalukuyan, ano yung mga sacrifice na ginagawa niya para sa inyo at sa pamilya nyo. Okay? Kumbaga, i-let go nyo na yung mga past, no? Kung ano man yung mga hinanakit, sakit na naranasan nyo sa past. Hindi na siya guys makakatulong sa kasalukuyan. Okay? Nangyari na yon. Ngayon, since pinili mong patawarin, pinili niya magkapatawaran guys, kailangan nyo na mag-focus dito. Paano kayo magsusurvive ngayon at bukas. Tignan natin pagdating sa love life mo. Ayan, yun ang nagiging conflict guys, yung mga past issue. Okay, na hanggang ngayon guys, hindi matapos-tapos na problema. Pero okay sana kayo eh. Okay yung partnership nyo eh. Yun nga lang, may mga problema talaga dito na kailangan ng i-close. Meron tayong, ayan, 6 of Cups. Okay, 6 of Cups. Ang nakikita ko dyan guys, parang nagre-reconnect talaga ulit kayo doon sa kung ano yung mga experience talaga sa nakaraan, no? Kung paano kayo nagsimula, kung gaano kahirap ang buhay, kung gaano nyo guys piniling i-overcome yung mga struggle sa past. Okay, tignan natin. Advice pagdating sa love life mo. Okay, so meron tayong finding myself, it was time, I went. Waiting to find myself again, I need to figure out what I want out of life, I need space. And spoiling you, I want to give you the good life, I want to spoil you with gifts and trips, everything you could ever need or want. You deserve nothing less. Actually, ikaw to, no? Parang nakikita ko na parang possible sa 2026 ma-appreciate mo yung partner mo. Okay? Overall energy, advice, unknowing territory. So, yan, medyo nag-aano ka pa rin guys, no? Nag-explore ka pa rin sa taong 2026 kasi hindi mo alam kung para sa inyo na ba talaga to, kung totoo na ba tong mga nangyayari na to. Actually, totoo na to guys, no? Kung ano man yung mga bagay na hindi mo na nakasanayan, yan yung possible na ma-experience mo sa taong 2026. Okay, so guys, ito lang po ang inyong reading. Again, maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.